Kinuna niya ng video ang ate niya. Tumakbo siya na parang duwende. Sa sandaling pumutok ang baril. Binitawan niya ang hawak. Nanguna ang ate niya sa ensayo. Sayaw siya sa tuwa, lumingon, at nakita ang isang tanga-tandang lalaki. Iniabot ng lalaki ang bill para sa araw. Tumalikod ang ate, parang may nakahila sa mata niya. Laging nakatingin sa babae. Pagkatapos makipag-usap sa ate, nalaman niya ang pangalan ng babae. Yang. Pinanood niya ang pagtakbo ng babae. Ramdam ang sigla ng kabataan. Ngumiti siya, bumuti ang kanyang pakiramdam. Akala niya matagal pa bago magkita ulit. Pero sa labas nakita ang babaeng nahulog. Agad tumulong si Tianpo. Tinulungan ng babae sa nahulog na motor. Ihahatid muna kita sa ospital. Babalik ka na lang sa motor. Naging kabayong sakyan siya. Dala ang prinsesa sa mga kalye. Nakaupo sa likod niya ang babae. Nagpakita siya ng husay sa pagmumotor. Pero tahimik lang ang babae sa likod. Hindi makalapit ang katawan. Sa wakas pagkatapos ng maraming liko, naihatid niya sa ospital ang babae. Bago maghatid ng pagkain, hiningi niya ang social media account. Dahil sa pag-aantay sa babae, ibinalik ng customer ang maraming order. Sa sisi ng nanay, balak niyang kainin lahat. Nasaan ang basket? Nawala mo na naman ang manok at itik. Bago ang basket, tulungan mo ako dali. May 7 order pa ang customer. May 7 ako dito. Tumahimik ka at kainin mo yan. Ibebenta mo pa sa customer ang malamig. Hindi ka nahihiya. Pumunta ang magulang sa kusina. Tinitingnan ni Tianpo ang social media. Sinusubukan niyang hanapin ang mga bakas ng babae sa email. Katulad gaya ng boses ni Lin Jiling o Kai Yilen. Katulad ng nanay mo. Bakit ka ganyan? Nakatingin ka pala. Anong tinitingnan mo? Hindi kumakain ng maayos. Nag-iisa kang nagsasalita. Nagbebenta pa rin siya sa dating lugar. May isang box pa pero pinaalis ang lahat. Pagkatapos humingi ng tawad sa babae, lumapit ang may-ari ng huling order. Nagpasalamat ang babae sa kahapon. Masayang sinabi niya ang kanyang pangalan. Hello. Sinabi niya ang paghihintay buong gabi. Pero hindi nag-online ang babae. Sa maraming pagpapaliwanag, napangiti niya ang babae. Nakita ni Tianpo ang ngiting iyon. Sinabi sa babaeng huwag gumalaw. Kinuha ang cellphone. Kinuna ng sandaling iyon. Binuksan ng babae ang pagkain. Masayang kumain ng ulam. Kahit nakatingin lang siya, masaya na ang puso niya. Nang buksan ng wallet, walang laman ito. Nag-alala si Tianpo. Nahiya ang babae, habang nag-iisip kung paano magbabayad. Pinigilan niya ang kamay ng babae. Libre ko na ang pagkain. Hindi pwede. Babayaran kita pag may sweldo. Kinuha ng babae ang notebook. Nagsulat dito. Pero may naisip si Tianpo. May mas magandang paraan. Manood sila ng sine, para bayad sa pagkain. Binuklat ng babae ang notebook. Tiningnan ang schedule. May trabaho pa siya. Mahalang 2 oras na sine. Inayos ang gamit, mabilis na tumakbo palabas. Ingat ka. Hindi siya nakarinig. Paulit-ulit niyang nirefresh. Hinihintay mag-online ng babae, pero matagal na paghihintay. Hindi pa rin nag-online. Galit kaya siya sa pagsingil ko. Nang bayad sa pagkain, tiningnan ang email sa babae. Nag-iisa siyang nagsalita, nag-isip ng matagal, nagpadala ng bagong email. Pagkatapos noon, naghintay na naman siya. Kinausap ang halaman. Iniisip na ito ang babae. Napansin ng nanay ang pagbubulong. Curious siya sa nangyayari sa anak. Siguro dahil sa sulat na isip niya masyadong pakialamera. Madaldal ako. Amana sa nanay ko. Madaldal. Namana sa kanya. Kanino ka namana? Masakit. Alam mo pang masakit. May sagot ang babae. Pagkatapos mag-usap, magkita sila sa swimming pool. Kumikinang ang tubig. Nag-usap sila sa gilid. Naantig siya sa sakripisyo ng babae. Para makapag-swimming ang ate niya. Tungkol sa tatay nila, volunteer sa Africa ngayon. Para kang mas matanda sa ate mo. Siya ang mukhang nakababata. Binuksan ng lalaki ang takip. Sabaw ng mais at spare ribs. Puting sabaw. Niluto hanggang malapot. Tinikman niya. Muntik mapaso ang dila. Nilagay sa paper bowl. 2 ngiting makulit. Unti-unting lumitaw. Pagkatapos takpan. Naghanda siya ng sasabihin. Paulit-ulit na binago. Sa wakas napili ang sasabihin. Hindi niya napansin na nasa likod niya ang nanay. Magda-diet ka ba? Hindi pwede. Ang payat niya na hindi pwedeng mag-diet. Sino ang payat? Bakit ang lakas ng boses mo? Walang ingay paglalakad. Talaga. Nagluluto ka ng sabaw. Ang daming sangkap sa baon. Para kanino yan? Love lunch po. Para kanino? Nagmotor si Tianpo papunta sa bahay ng babae. Dumating ang babae bago siya mag-text. Inayos niya ang buhok, para maganda ang itsura. Nag-sign language pa rin. Parehong masaya sila. Inilabas niya ang special na sabaw. Namangha ang babae. Mahirap ang ekonomiya ngayon, para bumili ang mga tao ng baon. Pati libreng sabaw ang sarap. Sasabihin niya sanang espesyal ito. Kinuha ng babae ang bowl. Malinis na sabaw sa bibig.
Tumaas ang kilay niya. Komandat ng pisngi masarap. Yumuko siya. Magmamalaki sana si Tianguo. Pero hindi siya pinapansin. Nang makita ang totoong baon. Nagniningning ang mata ng babae. Maraming ulam sa loob. Mukhang mahal. Mahal siguro ito. Libre lang tira lang ito. Hindi dapat magbayad ka. Dapat. Binuksan ng babae ang pinto. Sumunod si Tianguo. Malaking paa ng manok. Iginuhit ng babae sa notebook. Tuwing may utang na baon. Iginuguhit niya sa notebook. Nagulat siya sa laki ng bahay. Ipinaliwanag ng babae, kailangan ng bingi ang tulong ng paningin. Kaya walang halos dingding. Tinatanong niya ang presyo. Umiiwas si Tianguo. Nagmamadali sa susunod na trabaho. Dala ang damit sa banyo. Binuklat niya ang album. Puro masayang ngiti. Hindi sinasadyang sulyap. May nakitang anino sa likod ng mosaic. Bigla siyang nataranta. Bigla siyang nag-imagine. Habang tumaas ang pintuan, damyugo ang ilong niya. Biglang binuksan ng babae ang pinto. Mabilis siyang tumalikod. Ang puso niyang nagwawala. Hindi pa mapakali. Nagpaalam si Tianguo sa nanay. Sumama sa babae sa walkway. Nagpanggap siyang manika. Tuwing may nagbibigay ng tip, masayang sumasayaw siya. Sinamahan niya lang ito. Pinapanood ang pagpilyong ginagawa. Hindi ka gagalaw kung walang pera. Tama ba? Naghagis siya ng barya. Sumayaw ang babae. Masyadong maliit ang isang barya. Limitado ang galaw ng babae. Gumawa siya ng mukha, para patawanin ng babae, pero sanay na ang babae. Walang ekspresyon pa rin. Tumigil na siya sa kalokohan. Naging seryoso ang tingin. May gusto akong sabihin sa'yo, pero ang iksi ng ating pagsasama. Madalas wala ka na bago ako matapos. May nagbigay ng pera, naputo lang sasabihin niya, nalungkot siya, pinanood lang ang babae magbigay bulaklak. Binata. Kailangan mong magbigay para gumalaw. Nagmamadaling kumuha ng barya, tapos na ang trabaho, agad nagbigay ng lemon tea. Inanyayahan kumain, pero may pera ang babae. Gusto niyang manlibre, maraming tao sa night market, amoy ng pagkain sa hangin. Nagsenyas ng malaking mangkok, naghati sa gawain, humanap ng upuan ng babae. Umorder si Tianguo, habang dumarating ang pagkain, tiningnan niya ang bulsa. Ubos na lahat ng pagkain. Ininom pa ang sabaw, pinanood lang niya, matamis ang tingin sa babae. Ang saya ko, matagal na kong di kumain ng ganito. Sa pagbayad, binibilang ng babae ang barya. May nakapila na. Nahiya si Tianguo. Kinuha niya ang wallet at nagbayad agad. Hindi nagsalita ang babae. Galit sa nangyari. Nagpapatawa si Tianguo. Hindi alam ang problema. Sabihin mo anong problema. Ang pera kong kinita, minamaliit mo ba? Bakit mo naisip yan? Napag-usapan na ako manglilibre. Bakit ikaw ang nagbayad? Ipinaliwanag niya tungkol sa customer at boss. Pero di niya naintindihan ang babae. Hindi niya naisip ang hirap sa bar yung kinita. Medyo matindi ang reaksyon ng babae. Hindi makapagsalita si Tianguo, kaya, iniwan siya ng motor. 10 beses sa swimming pool sa 3 araw. Di nakita ang magkapatid. Bumalik sa walkway. Wala ang makulit na babae. Nalungkot si Tianguo. Parang may nawala sa kanya. Nakita niya ang barya sa kahon. Naintindihan na niya ang babae. Pinaghirapan niya ang bawat piso. Gagamitin sana para manlibre, kahit mabuti ang intensyon. Di niya naisip ang damdamin ito. Bumalik sa noodle shop. Nagsanay ng sign language para sa pag-ibig. Akala ng may-ari bingi rin siya. Kaya nagsalita tungkol sa babae. Magandang araw, pero pipi daw. Walang silbi ang ganda. Walang magpapakasal sa pipi. Kawawa naman ang magandang pipi. Hindi siya pipi boss. May kapansanan sa pandinig. Kami ay nakakarinig. Siya ay bingi. May pangalan siya. Yang-yang ang pangalan niya. Sa sign language. Yang-yang. Gusto pa niyang kumain. Galit na iniwan ang mangkok. Tiniklap ang librong may love notes. Kinapa ang bulsa. Tulad ng barya ng babae. Maingat niyang binilang. Matagal siyang walang kontak sa babae. Nalungkot siya. Naghiwa ng prutas ang tatay. Para pasayahin ang anak. Walang gana si Tianguo. Walang lasa ang lahat. Nakita ng tatay ang problema. Pinayuhan ng anak. Naiintindihan ko. Bago ko nakilala ang nanay mo. 23 beses akong nabigo sa pag-ibig. 23 beses. Tumahimik ka. Huwag marinig ng nanay mo. Tubig, tubig, tubig. Sa totoo lang. Anong klaseng babae ang gusto mo? Pa. Tatanggapin mo ba? Kung may. Bingi akong mamahalin. Ha. Sinabi ng tatay sa nanay. Nag-alala ang nanay. Nag-alala ang tatay na tatanggi. Nagsabi ng magagandang bagay. Ang pinakaalala niya, di sila magkakaintindihan.
Nabasa pero di sinagot ang email. Nalito si Tianguo, mahal ba o hindi, kawawa ang bulaklak sa kamay. Di natulog si Tianguo, mukhang pagod na pagod. Nagbago ang kilos ng magulang. Pati boses nila pinipigilan. Tianguo, tulungan mo naman si nanay. Nawala ang dating pogi, walang gana sa delivery. Nagmamadaling binigay ng nanay ang sombrero. May 3,000 pang binigay. Huwag magmadali umuwi, makipagbarkada ka, bumili ng gusto mo. Oo yan. Magpasaya ka ng sarili. Ha? Hindi siya sumaya, malungkot pa rin. Parang kalangitan ng puso, biglang umulan, dumaan ang tren. Para bang sinasabi magpatuloy kahit wala siya. Hawak ang 3,000, tumakbo sa ulan. Sa building ng babae, may tinatago sa dibdib. Paulit-ulit ang doorbell, walang sumasagot. Nagtatago ang babae, sobrang lapit pero di magkita. Malungkot ang mukha niya, inilabas ang dala, pinindot ulit ang doorbell. Umalis ng malungkot, nang umalis ang motor, dahan-dahang lumabas ang babae. Humingi ng tawad sa computer. Nagmakaawa sa computer. Walang sagot ang babae. Sa ganitong paraan, nabaliw na si Tianguo. Hindi ko minamaliit ang 1 piso. Huwag kang magalit ng ganyan. Sino ba nagagalit sa papel o barya? Huwag mong isiping ikaw lang. May dignidad, may pride din ako. Nakakatawa ang sorry sa screen. Pero ito lang ang naisip niya. Pag-uwi ng babae, may puno sa bahay, may ilaw sa bakod, nakatulog si Tianguo sa loob ng costume. Dahan-dahan siyang lumapit, nakita ang mukha. Binuksan ang phone, puro matamis na mensahe. Nag-isip ng matagal, nag-alala sa pagkakaiba, kasi, hindi lahat tatanggap, sa hindi tiyak na kinabukasan. Bumalik siya sa loob. May bagong mensahe, nagmumuni-muni ang nagdadala ng baon. Akala ng babae mali ang send. Pero ito ay mula sa pangungulila. Alam kong ikaw si Yang Yang. Hindi ka sumasagot. Antok na ako. Miss na kita. Iniisip ko may mensahe ka sa akin. Tapos sisigat ako, para makatulog na ko. Magkakilala ba tayo? Hindi pa na-send. May bagong mensahe. Matagal niyang tiningnan. Hindi niya napan-send. Bakit hindi na naman siya sumasagot? May mali ba akong sinabi? Pinipindot ang keyboard. Lumabas ang litrato ng babae. Tiningnan ang mukha na miss. Hindi mapigilan lumapit. Mahal kita. Nawala na naman siya. Nakita ng ate ang kapatid. Nakita rin niya si Tianguo sa labas. Sa tingin niya bagay sila, pero ayaw makipagrelasyon ng babae. Hindi rin siya nakakarinig. Gusto mo ba siya? Lagi ko siyang naiisip. Bakit hindi mo masabi? Hindi sumagot ang babae, yumuko lang siya. Alam ng ate, ayaw niya dahil sa pag-aalala. Nag-aalala ang babae, malungkot ang ate kapag wala siya. Ayaw mo bang kasama ako? Hindi, ibig sabihin naniniwala ka na kaya ko. Hindi naman hindi ako naniniwala. Kung naniniwala ka sa akin, bakit ayaw mo sa ibang bingi? Dahil nasa akin lahat ng oras mo. Nag-aalala ka, na di mo siya maalagon. Nahiya ang babae, sumasang-ayon sa ate, baka pwede nga, tanggapin ang masayahing binata. Pagbalik ni Tianguo, may bagong libro sa harap ng magulang. Nalaman niya sa tanong, resibo ito galing sa babae. Bawat kainan, may tala siya, 600 mahigit, nasa sobre lahat. Tumakbo si Tianguo, biglang bumagal, nakita ng magulang ang lungkot, hindi alam ang iniisip, kahit habulin ko. Tatanggapin niyo ba siya? Siya nga. Masipag, masaya, maganda, mabuting anak at malambing, mabait, mabuti sa ate, mabuti sa lahat. Oo. Papa ni Tianguo. Magpalista tayo sa klase ng sign language. Ano yun? Alam mo naman, madaldal ang nanay mo. Minsan, sumasakit ang panga. Minsan magpahinga ang bibig. Maganda rin yun, di ba tama? Oo. Tahimik din sa tenga ko. Ingay na ingay ka ba sa akin? Hindi ikaw naman nagsabi. Pumapayag na kayo. Salamat, masalamat pa. Mahal ko kayo. Sobrang mahal ko kayo. Todo gas. Hinabol niya agad, pero hindi alam bakit. Nasira ang motor, pero kahit anong hadlang, hindi mapipigilan ang puso niya. Tumakbo siya, nakangiti pa rin. Tumakbo maghapon hanggang gabi. Sa pool nakita ang babae. Nakita siyang nasa tubig. Tahimik lumapit sa likod. Walang lakas ng loob. Nagsalita dahil di marinig. Yang Yang. Gusto kitang imbitahan sa bahay.
Bakit? Ipapakilala kita sa magulang ko. Bakit nga? Kasi gusto kita. Gusto kong maging nobyo mo. Pero bingi ako. Hindi nila ako tatanggapin. Makikita nila. Sabi mo pa. Hindi ligtas kung hindi nakikita. Nangangako ako. Ipapakita ko. Sa kanila. Ang pagmamahal ko sa'yo. Lumapit siya, nakapikit at labi, nang humarap ang babae, nahiya at tumalon sa tubig. Basang-basa siya, lumapit sa babae, nag-sign language, inimbitahan sa bahay. Bakit? Ipapakilala kita sa magulang ko. Tinanong ulit bakit, nahihiyang magsabi si tiyan ko, nag-aalala sa magulang niya, pero ipapakita raw niya sa magulang. Pagmamahal ko sa'yo. Pagsisikap mo't katapatan. Umupo sa likod ng motor. Yakap ang bewang niya, dumampi ang ulo sa balikat. Tuwa ang puso ni tiyan ko. Nakatayo ang dibdib, lumangoy sa dagat ng saya. Pumasok silang dalawa, curious na tumingin ang babae. Para sa babae, pati prutas cute na cute. Nakaayos ang magulang, mukhang formal. Nang makita ang babae, masayang ngumiti sila. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yang. Medyo awkward. Pinaupo agad ng nanay. Magkaharap silang apat, pawang nahihiya. Sa paalala ng nanay, naalala nila ang nakalimutan. Pagkatapos maghanap, may dala ang tatay na kalendaryo. Nanay ni tiyan ko ako. Ulit-ulit. Katulad mo. Masipag. Nahiyang tinakpan ng mukha. Sa bawat salita, ginagawa nila ang aksyon. Mabuti sa ate. May ate ba si tiyan ko? Parang wala naman. Papakasalan mo ba siya? Hindi pa nga pumapayag. Bakit tinatanong niyo yan? Di mo pa nililigawan paano tatanggapin? Hindi pa nga kami. Ano ba kayo? Pumapayag ako. Marunong ka palang magsalita. Marunong siyang magsalita. May hindi pala sila nagkakaintindihan. Akala nila pareho silang bingi. Pagkatapos mag-usap na isip ni tiyan ko. Baka dahil nakakarinig siya, kaya pumayag makipagkita sa magulang. Hindi naman. Dahil gusto kita. Kakaiba ang pag-ibig at pangarap. Di kailangang marinig, di kailangang sabihin, di kailangang isaling wika. Ramdam mo na, walang masasamang tao, o sakit na walang lunas. Simpleng mainit lang, may magmamahal sa'yo ng buo. Titingin lang sa maganda mong ugali. Napakaswerte nito. Isang magandang pelikula araw-araw, hanggang sa muli nating pagkikita.